So ayan, magandang hapon po CYCG Radio and welcome po sa aming live online worship ngayon pong araw na ito. So para po sa ating teka lang. Ikaw talaga, Facebook Facebook. pa lang. Ayan, hello po Tsaka sa YouTube. Facebook. Oo. Ayan, Facebook, YouTube. Tayo lang po natin sa CYCG Radio. ipalo nyo at i-share. Char. Hello po sa mga naming mga followers, mga likers dyan sa YouTube, sa Facebook, sa amin po mga subscriber. Welcome po sa atin pong live worship service ngayong hapon pong ito. Sendan lang natin yung sa CYCG Radio. Live na live din po tayo mapapakinggan. Facebook, YouTube, and CYCG Radio. Download lamang po ang CYCG Radio sa inyo pong mga Play Store. Hanapin lang. Ay, okay na din pala. Okay, so tayo po magsisimula na sa mga sandaling ito. Lifting up the name of Jesus. Welcome to the world of Christian music. It's not just music, it's music that cleans your soul and glorifies our God. So get ready to be blessed and fill your soul with music. This is CYCG, your Christian home radio. Our mission is you. Kayo ay nakikinig sa istasyong itinataas ang bangalan ni Kristo. Ito ang CYCG Radio. Sumasahibabawin. San mang sulok ng mundo. Kumanda at mapagpala sa mga palatuntunang hatid ay pag-asa. Kasama ang inyong mga ate at kuya. Dahil sa CYCG Radio, ang misyon namin ay kayo. CYCG Radio. Yes. Hello. Magandang hapon sa atin pong lahat, no, ng mga nakikinig sa Facebook, sa YouTube. At syempre dito po sa ating radio station online, ang CYCG Radio. Ayan. So maraming salamat po unang-una sa Panginoon dahil narito na naman tayo upang siya po ay papurihan at sambahin sa hapong ito. At sa atin pong paninimula, ayan, bago po pala tayo magsisimula, ako po muna ay magpapakilala sa inyo. Ako po ang inyong makakasama ngayon, ang inyong presider, ang inyong kuya, ang inyong cute na kuya. Ayan, Kuya Carlos Perales, yun o. Ayun, para po sa ating paninimula, ay pangungunahan po tayo syempre ng opening prayer ni Mr. Otley Macaso. Sa ating lahat, and tayo ay tugunin ang presensya ng ating Panginoon. Ama naming Diyos, tunay nga na walang imposible ang lahat ng ito, Panginoon, basta ikaw po ang kasama namin. Salamat po, Lord, sa pagkakataon muli na makapag-worship sa iyo, Panginoon, makapagsamba sa iyo. Salamat sa lahat ng oras na pinagkaloob mo sa amin upang makasama ka namin, upang maramdaman namin ang iyong presensya sa pamamagitan ng aming pagpupuri na ito, Panginoon. Lord, kayo nawa ang maggabay sa amin, Panginoon,
kayo nawa ang maggabay sa mga magiging participants ng pagpupuring ito, Panginoon. Sa ino namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa ino namin binibigay yung pagkakalooban mo ng kalakasan sa aming lahat, Panginoon. At salamat sa mga ito, sa mga taong nandito, sa mga buhay ng mga naririto, Panginoon. Salamat po sa kanila. And umaasa ako, Panginoon, na anumang mga matututunan namin galing po sa iyong salita ay ito po ay para sa amin, Panginoon. At bigyan mo kami ng malawak na pangunawa, Panginoon, sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, handa na po ba tayong magpuri at umawit sa ating Panginoon? Ayan, so handang-handa na po ang lahat na magpuri sa ating Panginoon, kaya hindi ko na patatagalin pa. Kaya heto na, ibibigay ko na po sa inyo ang CYCG Music Ministry. Amen. Atin pong awitan at sambahin ang atin pong Panginoon ngayong araw na ito, dahil nararapat lamang na siya ay ating papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya't halina, ating dalhin ang kanyang presensya na tayo umawit sa kanya ng buong sigla. Sabay-sabay nating awitin na ang awit na Todo Bigay. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papurit pagsambayanay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay na papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhatiin, todo bigay na papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhatiin, todo bigay. Minsan pa wala nang higit, wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na buhay, ang paborit pagsambayanay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay na papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhatiin, todo bigay na papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhatiin, todo bigay na papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhatiin, todo bigay. We worship you, Lord. We magnify your name. Ayan, patuloy po nating awitan ang ating pong Panginoon. Awitin po natin sa Kanya ang walang imposible, sapagkat lahat ng bagay ay walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa
Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, ulitin natin, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus. Ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inasam. Higit pa sa'yong hinihiling. Bibigay ng Diyos. Binigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Minsan pa, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya na gawin ang lahat. Ang hirap sa tingin mo, hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, sabihin natin, kayang-kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasahan. Higit pa sa'yo hinihiling. Bibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobra'y pagpapalay. Tanggapin na. For the last time, sabihin natin, kayang-kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam. Higit pa sa'yo hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobra'y pagpapala. Tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobra'y pagpapala. Tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Pupurihin ka, O Diyos. Lumalatiin ka. Sa'yo lamang ang papuri pagsamba. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay kayang-kaya mong gawin. Tunay nga na walang imposible sa iyo. Kaya nararapat lamang, O God, na ikaw ay aming sambahin. Ikaw ay nararapat naming papurihan sa espiritu at sa katotohanan. Kapatid, ngayon ang araw kung saan isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya na ikaw ay lumalapit at nagpapakumbaba. Damhin mo ang presensya ng ating Panginoon sa oras na ito. Habang inaawit natin ang awit na nararapat sa iyo. O purihin ka, O Diyos.
ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit sa kabangalan mo. Ang puso ko'y iaalay sa'yo. Magpapakumbaba Papakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito, gamitin mo. sabihin natin sa isang pagsamba. Tunay nga Panginoon, sa isang pagsamba, nararapat ka naming pupurihan at pasalamatan. Okay. Sa'yo, Tanggapin Diyos, ang natin. aking hain na pagpupuri. Sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa awitin natin ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit sa kabangalan mo. Ang puso ko'y inaalay sa'yo. Papakumbaba sa'yo, Panginoon. Buhay kong ito'y gamitin mo sa isang pagsamba. Sa'yo ako, Diyos, tanggapin aking hain na pagpupuri sa isang pagsamba. Nararapat sa'yo, O Diyos, tanggapin aking hain na pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa sabihin natin sa isang pagsamba. Pagsamba, nararapat sa'yo, O Diyos, tanggapin aking hain Yes, Jesus. na pagpupuri sa isang pagsamba. Nararapat sa'yo, O Diyos, tanggapin aking hain na pagpupuri sa isang pagsamba. Nararapat sa'yo, O Diyos, tanggapin aking hain na pagpupuri na pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Tunay nga Panginoon, na Ikaw ay karapat dapat naming sambahin.
Dahil ang iyong wagas na pag-ibig sa amin ay hindi kayang pantayan. Yan, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Dalhin po natin ang kanyang presensya sa oras na ito. Dahil wala tayong ibang kalakasan, wala tayong ibang lakas, kundi ang ating Panginoon lamang. Tunay na Panginoon, na kay ganda ng iyong luklukan. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo, tama ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Sa dako ng kabanalan, sa dako ng kabanalan, ako ay nagilalas, at ako ay namangha. Ilog mo'y dumadaloy, hipuin mo ako. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Minsan pa sabihin natin, kay ganda ng iyong luklukan. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang gumisan. Tibok ng puso mo, dama ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Kalakasan ko ikaw, Jesus. Ang kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Minsan pa sabihin natin, kalakasan ko ikaw, Jesus. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. O salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko.
salita mo ay nararanasan ko. Madalas tayong sabihin natin, salita mo ay panghahawakan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Hallelujah, Lord. Pupurihin ka. Natas ka namin, O Diyos. Niluluwalhati ka namin, Ama. Hallelujah, Lord. Pupurihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay nga, Lord God, na wala kami ibang kalakasan kundi ikaw. Lord, maraming salamat, Ama, sa mga awiting inyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat kasi ikaw ang siyang patuloy na nag-iingat at nagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat din, Lord, kasi dinapo mo kami sa server na ito upang ikaw ay aming sambahin, papurihan sa espiritu at sa katotohanan. Lord God, maraming salamat din kasi inasangkapan mo ang server na ito upang maihayag ang iyong salita sa lahat ng tao, lalo na sa lahat ng mga nakikinig sa radio. Lord God, dinadalangin ko po na ikaw ang siyang patuloy na magpala at mag-ingat sa bawat isa sa amin. At inihiling ko rin na patnubayan mo ang amin pong gawain ngayong hapon. Nawa mabless ang bawat isa at nawa ay mabigyan ka po namin ng mataas na papuri at pagsamba. Ito lamang po ang aming hinihiling. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayun, maraming salamat sa mga awiting makalangit na atin pong napakinggan. Ayan, shout out sa mga sasakyan na dumadaan. Ayun, tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang siyang dapat naming papurihan at sambahin ngayong araw na ito. Ayan. Ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating sarili. Ayan, handa na po ba tayo na kumain ng salita ng ating pong Panginoon sa hapong ito? Ayan, kung tayo po ay handang-handa na, ayan, atin pong buksan ang ating puso at ang ating isipan para sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na dadalhin po sa atin ng isang lingkod ng Diyos at anak ng Diyos, means prinsipe ng Diyos, dahil ang anak ng Diyos daw ay prinsipe kasi ang Diyos natin ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaya ito na po ang makisig na pastor, matapang na pastor ito, dahil kaya niyang ihayag ang mga salita ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Ito na, ihanda na po natin ang ating sarili dahil ibibigay ko na po sa inyo ang ating pong tagapagsalita ngayong hapon. Walang iba kundi si Pastor Reynold Malinaw. Hello, good afternoon sa lahat. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos ngayong hapon na tayo ay nagsama-sama upang siya ay sambahin, hindi lamang sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aawitan, at siyempre pa sa pamamagitan din ng kaniyang mga salita. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil
tayo tinatawag din ng mga o tinatawag din tayong Universal Church. So, ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang sulok ng mundo. Kahit ikaw ay wala sa church, ikaw ay tinaguriang tinatawag na kabilang sa Universal Church sa kadahilan ng ikaw ay naglagak ng tiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Alam ko ang nasa CYCG ay may kanya-kanya ding church na kinabibilangan na siyang tinatawag na local church. Kaya naman nagkakasama tayo dito as Universal Church at salamat sa Panginoong Diyos sa katotohanan na ang nagbubuklod sa atin ay ang iisang pananampalatayang inilagak natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong hapong ito ay pag-uusapan natin ang natatanging salita na taglay-taglay ng bawat isa sa atin. Ito ay ang salitang saints, the saints o mga santo. Mababasa natin ang ating talata sa Philippians chapter 1 verse 1. Sabi dun sa second part, to all the saints in Jesus Christ which are at Philippi. Lord, salamat po sa araw na ito na kami sasamahan niyo sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sa mga salitang nagpapalaya, salitang lalong humuhubog sa amin kung sino kami at patuloy na maranasan ang aming pong pag-unlad sa aming pagkatao at siyempre pa sa aming pamumuhay bilang mga anak po ninyo. Samahan mo po kami at pangunguna ng banal na Espiritu, hiniling po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang ating bibigyan ng pansin ngayong hapong ito ay tungkol sa salitang the saints o sa salin ng Tagalog ng Biblia, mga tagasunod. Sa ibang salin pa ng Biblia, sa lumang salin, mga banal. Pag sinabi kasing saints o saint, it's something to do, the term has something to do with separation. Yan, nagkaroon ng pagbubukod, inialis, hinango, or sa ibang salita ay set apart. Alam natin na nung tayo ay wala pang pagkakilala kay Jesus Christ, alipin tayo ng kasalanan. No? Alam natin na tayo ay punong-puno ng isang buhay na walang direksyon, kung saan naghahari ang kasalanan sa ating mga buhay. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakanya-kanya at nagbunsod sa atin ng isang buhay na walang kabuluhan, isang buhay na suwail, ayon nga sa Ephesians chapter 2 verse 2 and 3, na tayo ay sumuway dahil sa kasalanan. Tayo ay mga suwail, nananaig sa atin ng ating pangsariling kagustuhan, at tayo ay kabilang sa mga kinapupuutan ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero alam nyo, isa sa mga dapat nating ipagpasalamat nang si Jesucristo ay ibinigay ng ating Amang nasa langit. Doon nagsimula ang kakaibang buhay na taglay natin. Ibinigay si Jesus Christ dahil sa pag-ibig. Tinuruan tayo ni Jesus Christ na nandito pa sa lupa dahil sa pag-ibig. Inialay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig na yan, tayong lahat ay naabot. Nung tanggapin natin ang pag-ibig na ito na mula sa ating Panginoong Diyos, nagkaroon ng kakaibang buhay ang bawat isa sa atin. Kaya pwede nating tawagin na ang bawat isa ay mga santo. Si Santo Nick,
no? Si Santa Joy, si Santo Makisig Reynold, yung mga ganong mga katawagan. Pero ang katotohanan dito, ang santo o saint na tinutukoy dito ay ang isang buhay na merong, o sabihin natin, ang isang buhay na binago. So meron siyang new life, meron siyang binagong buhay. Kaya nga sabi doon sa ating pong paboritong talata sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Jesucristo, isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, siya ay bago na. So nagkaroon ng pagbabago, malaking pagbabago sa buhay natin na mga tinatawag na saints. Pagbabago hindi sa ilang bahagi lang ng ating buhay, kundi sa kabuuan. Kaya nga, yung ating mga salita are set apart for God. Yung ating mga ugali are set apart for God. Maging ang ating mga kilos at mga ginagawa ay lahat set apart for God. So kung mapapansin ninyo, yung ating kabuuan, ang ating way ng pagsasalita ay nabago. Yung dating paggamit ng mga salita na walang kwenta, nang dahil kay Jesucristo, nung tayo naging banal, nung tayo naging mga santo na, nawala ang mga salitang walang kabuluhan, mga salitang pagmumura, mga salitang walang pakundangan, nawala na to. Sa halip na palitan ito ng mga salitang nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Ginagamit na natin para sa Panginoon. Kaya yung pag-awit natin, mga awiting makalangit, mga awiting nagiging daan para ang tao ay manumbalik sa Diyos, mga awiting nagpapalakas ng loob, mga awiting nagpaparangal sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. At syempre pa, maging ang ating pong mga ugali, yung dating tayo, wala na yon. Yung dating alipin ng kasalanan, kaya may mga pangit tayong ugali, ang mga ugaling hindi dapat nakikita sa isang nilikha ng Diyos, ugaling magagalitin, ugaling sumpungin, ugaling sabihin natin maramot, o ugaling walang pakialam sa kanyang kapwa, ugaling makasarili, lahat yun napapalitan ng isang ugaling nauukol para sa ating Panginoong Diyos. At siyempre pa, yung ating mga gawi, yung mga kilos natin, hindi bargas, kundi kilos na talagang ibang-iba ang dating. Kilos na kung saan mamangha ang sinong makakakita. Yung ating mga ginagawa, na-amaze ang iba dahil hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na pang mundo, mga bagay na nakikita sa mundong ito, tulad ng pagbubukod ng grupo para mag-inuman, lasingan, manigarilyo, ano pang mga gawain na hindi makakasaya, makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Panonood ng mga bagay na hindi naman dapat nang panoorin, no? At marami pang iba. Nasa edad na tayo at alam natin yung mga gawain na hindi nakalulugod sa Panginoon. Sabi nga dun sa isang ginawa kong acronym, dapat lahat ng mga santo o lahat ng mga nakaranas ng pagbabago ay hindi dapat sila LRT, dapat sila ay MRT. Ano naman, pastor yan? Ano ba yung LRT na yun tsaka MRT? Yung LRT, dapat wala ng pagiging lakwatsero, reklamador, at tamad. Yan. Dapat ang mga binago ng Diyos, hindi kung saan-saan pumupunta at hindi inaaksaya ang oras. At siyempre ba, hindi nagrereklamo sa buhay na ito.
nagpapasalamat na sa Panginoon dahil na-appreciate na niya kung paano ang Diyos nagkakaloob ng lahat, nagbibigay ng pagkakataon, kung paano tayo mabuhay ng may kasayahan, kasiyahan, kakontentuhan, kaya nawala na ang pagiging reklamador, ang pagiging reklamo, at syempre pa, kabaliktaran na ng pagiging tamad, masipag na. So hindi na dapat tamad ang sino mang nakaranas ng pagbabago mula sa ating Panginoon. So mga kabataan nandito ngayon at sa mga kalalakihan, kababaihan, hindi dapat kayo, wala na dapat ang pagiging LRT ninyo. Ang dapat sa inyo ay MRT. Ano naman yung MRT na yan, Pastor? MRT stands for Model in Righteousness and Truth. Sa Tagalog, modelo sa katinoan at katotohanan. Alam nyo, nung hindi pa tayo nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa magitan ni Jesucristo, tayo ay hindi pwedeng gawing modelo ng sino man sapagkat tayo ay makasalanan at gumagawa, nagsasalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. At hindi talagang makikita sa atin na ang isang huwarang pwedeng tularan. Bagamat may mga ibang nakikita tayo, sabihin natin yung wala pa nga siyang kaugnayan sa Diyos pero masipag siya, sabihin natin nag-aasikaso sa pag-aaral niya, pwede naman pero hindi pa rin masasabing magandang huwaran dahil ang kanyang buhay ay walang kaugnayang may pag-ibig sa Diyos. So nawawalan ang kabuluhan ng lahat ng iyon. And then alam natin na dahil kay Jesucristo tayo ay nagkaroon ng katinuan sa isipan, sa pananaw, sa ating mga gawi, no? Matino na tayo. Hindi dahil sa ating ginawa, hindi sariling kakayahan, nung tayo'y magpasakop sa ating Panginoong Jesucristo, tayo naging masunurin, kaya naman matino na ang buhay natin. At the same time, yung katotohanan, kung sino na tayo dahil kay Jesucristo, yun ang napapansin sa atin. Yung katotohanan na nagpalaya sa atin, na si Jesucristo ang ating pastol, dinala tayo sa isang buhay na mayroong direksyon, isang buhay na may kabuluhan, kaya pwede na tayong maging modelo sa buhay na ito. So, kumusta ka na? Ikaw ba ay tunay na santo? Ikaw ba ay tunay na santa dahil kay Jesucristo? Kung ito ang kalagayan mo, congratulations. Isa ka sa mga nagpapahayag sa mundong ito na bilang miyembro ng Universal Church na naglagak ng kanyang tiwala, tumanggap kay Jesucristo, hindi lamang bilang sarili niyang tagapagligtas, higit sa lahat ay Panginoon. Congratulations that we are all saints in Christ the Lord Jesus Christ. In Christ alone, no? So in Christ, in the Lord Jesus Christ, naging mga santo tayo. So salamat sa Panginoon na sa hapong ito, nabigyan natin ng pansin ng isang katotohanan na tayo ay mga tinatawag na saints in Jesus Christ. Doon nagsimula ang lahat. Sa Kanya nagsimula ang lahat. Kaya live for God alone. Sabi nga doon sa kanta, sa koro nung This Is My Desire, Lord, I give you my heart. Dapat ito ginawa natin. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ito dapat yung naging ginawa natin noon pa nang masumpungan natin si Jesucristo, no? At salamat sa Panginoong Jesucristo na dahil sa Kanya, tayo ay naging mga buhay na santo. Hindi tayo santo na nakapwesto sa kanto o sa anumang lugar na masasabing tinatawag nilang saints na nandun, nakatayo sa isang lugar. But then, we are living saints, no? Tayo buhay na mga santo na nagpapahayag ng isang tunay na binagong buhay dahil kay Jesucristo.
Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos at patuloy na mahayag si Jesucristo sa magitan ng ating mga buhay bilang mga santo sa iba't ibang lugar. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Ayan, maraming salamat sa napakayamang salita ng ating Panginoon na ibinahagi ng atin pong pastor na si Pastor Reynold Malinaw. So ayun, hindi ko na po patatagalin pa. Tayo po ay dadako na sa closing song. Siyempre, pangungunahan po tayo ni Sister Josel Moseros. Ayan po. Mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon.
Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalagit ng ngiti. Nawawalan ng pag-asa? O kaya'y napanghihinaan ng loob? Halika at makinig sa istasyong magbibigay pag-asa sa iyong buhay. Ang hinahanap ko sa buhay ko dito. Pag wala ka ay di makontento. At magpapatatag sa inyong pananampalataya sa pamamagitan sa mga sumusunod na programang ito. Wednesday, linggong-linggong prayer meeting na sisimula sa 8:08 ng gabi. Saturdays, ang aming lingguhang Bible studies na nagkaganap naman tuwing 7:00 ng gabi. At narito pa, hindi magpapahuli ang aming live online worship services. Ito ay isinasagawa kada 2 at 4 ng linggo ng buwan sa ganap na 3 ng hapon. Kaya't ano pang hinintay mo, kapatid? Halika na! Sama-sama tayong mabless. Simple lang ang gagawin mo. I-download lang ang CYCG radio application sa Google Play Store o di kaya naman ang Zeno Radio na matatagpuan sa App Store at sa Google Play Store rin ang CYCG Radio. At maririnig mo na ang CYCG Radio, ang tahanan ng mga kabataang Kristiyano. CYCG. Ang misyon namin ay kayo. Ayan, amen. So, balik po tayo, ano? At ngayon naman po ay dadako na tayo sa mga announcement. Ayan, baka po may mga announcement tayo bago po tayo mag-closing prayer. Ayan. Tinatawagan ko po yung mga may announcement dyan. So, announce nyo na. Ayan. Yun, announcement. Ayan, go Kuya Utli. Announcement, abangan ng ating weekdays Bible study, yung devotion pala ulit. Yan, yung ating morning devotion, Tuesday and Thursday morning. Yan, and I hope na ano na siya, maging araw. Pero darating tayo doon, malapit na. No? And Tuesday and Thursday, yan po ang abangan nyo every morning, 6 o'clock. Abangan nyo yan sa Facebook page ng CYCG Radio at ganoon din sa Christian Youth Care Group Facebook group, no? Yan, at ganoon din sa YouTube channel ng CYCG. Yan, abangan nyo yan, no? Tuesday and Thursday ng umaga. Yun. Okay, karagdagan doon sa announcement ni Kuya Otley. Sa morning devotion, ang featured pastor natin ngayon ay si Pastor Reynold. Kaya abangan nyo sa Facebook at saka sa YouTube. Then, abangan nyo rin yung isa sa mga regular DJs ng CYCG Radio. Ito ay intended sa mga kabataang katulad ninyo, programa pang kabataan. So mag-start siya by tomorrow ng 12 hanggang 2 p.m. At i-announce ko na rin, abangan nyo rin yung program ni Pastor Ray na malapit ng mag-open. Di ko alam kung kailan yung start broadcast niya. Pero Monday yung kanyang programa. At saka yung iba pang mga umi-air ng programa
please paki-share nyo rin kung hindi kayo makikinig, share nyo sa iba para yung mga napapakinggan doon, especially yung every Tuesday, Thursday at saka Saturday na program every 9 to 10 ng gabi. Ito makakatulong sa inyo kung may time kayo makinig. Kasi maganda yung content ng programa and sigurado na mabibless kayo pag kayo nakinig dito. So, yun lang and sana patronize natin ang CYCG Radio. Okay, next po. Kung meron pa pong Technical meeting po tayo every Monday, Wednesday, Friday. Ganun pa rin oras. Alas 5 ng hapon. Yun, salamat kay Pastor Nick and ganun din sa online servant meeting din po alas 4 ng hapon sa Monday, every Monday po siya mga kapatid. So yun, salamat. Okay, next po. Event, paki-announce na po yung parating na event organizer head. Pwede na po sa ngayon ilabas. May mic ba ako? Yan, nakabukas naman na lahat ng mga So yun, mic. announcement, no? So magkakaroon po tayo na event this coming month. Oh, ngayon. So last week siguro. Yun, March 26. So sa mga kababaihan natin ay magkakaroon po tayo na event para sa inyo. Syempre. At ito ay yung tinatawag nating Bible storytelling. So sa mga gusto po no na makasali ay makipag-ugnayan lang po sa amin no para po sa karagdagang impormasyon at sa registration form. Yun po. Salamat. Okay, maraming salamat sa mga announcement. Meron pa po ba? Yes po. Ako po. Ayun. Kuya Carlo. Oy. Ayan. Yes po, isang pagpalang hapon. Ayan. Meeting din po. Music Ministry. Every Saturday, 4 p.m. Ayan. Salamat po. And God bless. Okay, maraming salamat din. Meron pa po ba dyan? Pahabol lang, no? So, yun po, yung event na yun is open po for all. Pag female po, baka ano eh. Yun. So, yun. Bilang pagdiriwang ng ating Women's Month. At meron pa po tayong mga upcoming events, siguro. Ayun, wait for the announcement na lang po yung ibang mga event na magaganap. Especially this coming month of April. So, wait for the announcement na lang po para sa event na yun. Yan. Thank you po. Okay, meron pa po ba? Yan. Siyempre, yung ating Okay. mga gawain dito po sa ating ministry. Siyempre, yung every week na prayer meeting every Wednesday. So, 8 p.m. po siya. Sa mga gusto pong sumama na makijoin po sa amin sa every Wednesday prayer meeting dito po sa server. Ayan, free makasama po namin kayo dito. Siyempre, yung amin pong Bible study weekly din po every Saturday 7:30 p.m. So, yan, pwede rin po ang lahat na maka-attend. Siyempre, yung atin pong live worship service every second week and fourth week po ng month. So, yan, pwede po kayong makisama po sa amin dito sa atin pong mga gawain po dito sa ating sa ating ministry. Thank you po and God bless po sa ating lahat. Good afternoon po.
So ayan, maraming salamat po muli sa lahat po ng mga nakinig at dumalo sa atin pong worship service ngayon pong araw ng linggo. Ayan, at ngayon po ay dadako na po tayo sa isang closing prayer na idadala po sa atin ni Kuya Lloyd Mesa. Lord Jesus, thank you sa hapong ito na aming pinagsasaluhan. Maraming salamat sa mga salita mo na aming narinig. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon Jesus. Salamat sa mga biyaya mo sa aming mga buhay. Gawin niyo po kami sa panibagong linggo ito, Panginoon, na may magtagumpay ang aming mga gawain, mga estudyante, mga nagtatrabaho, Panginoon. Ngayon na po umaala sa amin, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. So, God ayun. bless po. And Amen. God CYCG bless. Radio, See you, Facebook. Radio. God bless Bye-bye po. po. Bye-bye. Pastor Ray. Ay, Ano ka pa? Pastor Nick. Nandito pa, Pastor. Yan ako, kausapin ka ni Owen. Good afternoon, Ay, Pastor. Owen.